Hello, good Hello, morning. good morning. How are you all? Kumusta? Namaste. Kumusta ang lahat? Kumusta all OFWD? OFW, hi. I am 6 years old. I am 6 years. Because today, Sophia, is holiday for 1 month. As I said, soon they will celebrate Dasai or else like a Christmas in the Philippines. That's why this called. Yeah. Now today, I will make it a story that... Wait, don't do like that. It's bad. Good. How do I meet my Nepali husband? That's why mag-discuss muna tayo kasi nandito ang aking makulit na anak. Holiday kasi niya ngayon kaya how do I meet my Nepali husband? Wait, just go first there. Ayun, way back 2005, nag-start ako I go abroad to Dubai, Philippines to Dubai. Ayun, nagtrabaho ako as a sales girl. Tapos, sa isang company. Tapos, ayun, 2005, I enter in Dubai. And then, 2006-07, again, 2007, I got a vacation again to Philippines. Again, 2007, I go back again to Dubai. Again, 2008, the same, and then as I promote also as a department manager in Dubai, the same company. At that time, I met my Nepali husband. We are working together. Okay, we are working. Ayun, nagkasama kami sa isang company, nag-work kami doon. Tapos, ayun, parang sa first time na parang sa ako sa mga damitan, sa mga clothing na mga malaki. Tapos, yung hawak ko from 5 years old until big, mga 16 years old yung company ko. At saka, ang laki. Siguro parang sa SM, parang SM department store lang din. Ang laki ng hinawakan ko na na area. Tapos siya din ang department manager din siya sa kabila. Ang hinawakan na naman niya is mga newborn baby. Lahat na mga feeding bottle, all as used sa gamit ng baby newborn. Ayun ang niya, doon siya na-assign as a department manager din. Tapos, ako para akong kasi ang haba kaya ng hair ko, guys, dito. Ang haba ng hair ko, tapos gaganunin ko, parang marimar na style. Diba, uso pa yung dati ang marimar? Gaganunin ko, tapos yung skirt ko, ang iksi. Tapos, syempre, may stocking. Tapos, naka-heel ako ng 3 inches. Tapos, alam na nila kung sinong kasi yung sapatos ko kapag sabi, ay, nako, si Joy na naman. Ayan na, dumating na si Joy. Ganon. Tapos yung yung mga tao ko, sila, 16 ang hinawakan ko na tao, mix siya. Meron siyang India, meron siyang Nepali, meron siyang Sri Lanka, at saka meron siyang Kenya. Ang hinawakan ko na mga tao, 16, pero different na area din sila naka-assign. Pero ako ang nagmamanage paano ang schedule, tapos yung mga stocks, lahat ako ang Tapos nag-assign lang ako kung ang work ang ibibigay ko sa kanila. Tapos kapag darating na taga ako sa from the entrance, kasi sa entrance kami parang isimba, sa entrance kami, tapos magbandiglak na kami noon. Ay maano na nila yung sapatos ko, yung mga alert na yun yung mga staff ko, kasi strict ako, super talaga ako strict sa work. Sa work talaga, grabe, strict ako. Kapag wala talaga akong late, 30 minutes before, kailangan nandoon na ako sa shop. Kaya alam nyo naman, OFW, Diyos ko, lalo na kapag sale, walang tulugan, siguro uwi lang ng bahay 2 hours, tapos balik na naman kasi, diba, sa abroad, grabe, kapag may sales, oh my God, makakabaliw talaga. Doon ako talagang, grabe yung eye bag ko talagang, Diyos ko, Mamma Mia. Pero, fight pa rin para sa pamilya. Tapos, ayun, siguro mga siya, panay siya sa akin na,
nagrereklamo siya doon sa, nagko-complain siya doon sa aking mga tao. Bakit ganyan? Kasi panay lang daw ako nakatayo, tapos ganun, meeting saglit, tapos ayun. Tapos yung mga work niya, talaga ang bilis daw. Tapos siya daw, nagkarampandapa na siya kasi tutulong siya. Ako tutulong, mag-hands-on din naman ako, pero i-avoid ko yung hands-on. Yun lang, double check ko na lang talaga each department ko. Tapos meeting, tapos ito, bigyan ko sila ng schedule kung anong dapat. Tapos may break time, yung mga ganyan ba. Regarding sa work, talagang very strict talaga ako doon dati. Tapos siya galit siya sa akin. galit siya sa akin. Parang ayaw niya. Kasi sabi ko sa sarili ko, ay naku, pumunta ako dito, parang hindi magliligaw, wala. Ayun, magtrabaho ako para sa aking pamilya, ganon ako. Tapos, naalala ko doon before, meron pa akong lokal na meron akong Arabo Day. Nagbibigay ng mga chocolate at saka flowers. Ayun, ibigay talaga doon sa security ko. Tapos sabihin mo, kay Madam Joy, o, di ba? Ang haba ng hair ko, Day! Talaga. Kahit ganito lang yun, o, di ba? Naka-Arabo. Pero hindi ko sinagot, ha? Kasi dati yung mindset ko, parang, Diyos ko, kinakabahan ako. Kapag, alam mo naman, kapag taga doon talagang super strict talaga sila. At saka, ewan ko, basta ayaw ko talaga. Yun lang suot nila na puro puti. Tapos ang Diyos ko, talagang takot ako talaga ako. Basta taga doon, takot ako. Tapos wala talaga sa isip ko that time na mag-boyfriend. Wala talaga. Para enjoy lang talaga ako sa trabaho. Tapos ayun, doon na siya. Tapos nagrereklamo siya sa aming area manager na bakit daw ako ganun. Ang dami niyang reklamo. Tapos sabihin naman ng area manager, sa akin wala naman akong problema. Kasi so far, ginawa naman ni Joy yung trabaho niya. Wala naman akong problema. Tapos ayun, nag-gathering na kami, lahat ng mga department manager, nag-may meeting, ganun lahat. Kami sa manager namin, furniture, department 2, 3, 4, 5. 5 kami na department manager ay nag-meeting. Pagtapos namin ng tawag doon? Pagtapos namin ng meeting, ayun, nag-ask na siya sa akin, di ba? Nagpa-char-char na siya. Sabi niya, nagpe-friend na siya sa akin, Day! Ang haba ng hair ko, Day. Nagpe-friend, tapos didma ko lang talaga siya. Kasi ayaw ko talaga sa kanya dati. Iwan ko ba? Ayaw ko talaga dati sa kanya, kasi ayaw ko talaga sa kanya dati. Hindi ako namamansin sa kanya, hi, hello lang. Hi, hello lang. Pagtapos noon, hi, hello lang ako sa kanya. Pagkatapos, ayun, bumalik na naman ako sa trabaho ko. Tapos may meeting na naman ulit. Tapos kailangan namin umalis. Kailangan namin mga 1 hour travel to another location. Pagtapos pag-travel na another location, ay nagkasama na kami lahat. Tapos tapos ako ay dalawa kami babae, the rest lalaki. Ayun, nagtuganding-ganding. Tapos mamaya noon, mga way back, mga 2008, ayun, nag-start na siya ng ligaw-ligaw, Day! Diba? Nag-start na siya ng ligaw-ligaw. Sabi ko, oy, ayaw ko nga sa iyo. Tapos meron din ako nanliligaw din sa akin na pana. Pana Indian, diba? Tapos, nangligaw siya sa akin. Siguro mga 2 months or 3 months siya nanliligaw. Kasi didma ko nga sa kanya. Ayaw ko talaga. Tapos sabi ko, huy, ang bata mo pa, may gatas pa yung labi mo. Sabi ko, may gatas pa yung labi mo, huwag kang umano sa akin, ang tanda-tanda ko na. Tapos sabi, hanggang continue, never talaga niya akong tinantanan. Pasok na lang yung 2009, tapos birthday ko na, December, ayun, nagbigay siya sa akin ng gift, ang daming niyang gift, binigay sa akin yung 2008, naalala ko. Tapos, ayun, sinagot ko na din, diba? Ay, tumibig na din ang puso, Day! Ay, naku! Tapos, ang pa yun, meron akong kachat, diba? Meron din akong boyfriend na kachatmate, Day, taga US, taga California. Alam niya yan, na before kaming nag-boyfriend and girlfriend, alam niya talaga yan. Sabi ko, meron akong
Amerikano pa, or puti. Meron akong ganon, boyfriend na ganon. Saan? Kung nasa Amerika. Sabi niya, Amerika naman lang yan, wala problema. Nandito naman tayo. Tapos, ayun, nag-boyfriend and girlfriend na kami. 2009, nag-girlfriend and boyfriend na kami. Tapos, naalala ko noon, hayop talaga yung asawa ko ngayon. Naalala ko kasi yung dati ko, yung boyfriend ko, every time din, may break time ako at saka evening time, talagang video call din. Kasi plano nga niya din, pumunta doon sa Dubai, maggala daw kami. At saka, yun ang plano niya. Tapos sabi niya, magpakasalan daw niya ako. Ayun, yun sabi niya. Tapos, itong hayop na asawa ko, nahuli ako dahil. Kasi alam naman niya na alam naman niya na tawag doon. Alam niya na meron akong Amerikano na boyfriend. Tapos, nag-change siya ng number. Bumili talaga siya ng number, na private na number kasi sa Dubai, kailangan isang number lang. Ako, meron ako itisalat. Tapos siya, bumili talaga siya ng isang number para ihuli na naman ako. Tapos, naalala ko yung day off ko. Tapos sabi niya, mag-day tayo, kain tayo sa labas. Sabi ko, ayaw ko, pahinga ako kasi that time, ayaw ko din lumabas. Ewan ko ba? Sabi ko, ayaw ko, hindi ako lalabas, dito na ako. Kasi may 2 days off ako. Tumawag siya sa akin, Elika, punta tayo sa restaurant. Ganun ko, ayaw ko lumabas. Tapos, nag-video call kami ng Amerikano. Di ba? Tapos, sabi naman ni Amerikano na, pupunta ako dyan sa iyo, mag-meet up tayo. Ko, sige ba, wala namang problema, mag-book ka lang ng hotel, ganun-ganon. Tapos, mga after 1 day, akala ko, siya na yun. Kasi yung Amerikano ko, sabi niya, sige, i-surprise kita, sabi niya, i-surprise daw niya ako. Tapos, kinabahan na ako, yung long hair mo, ko, Diyos ko, mahaba ng hair ko, di ba? Ambisyosa kasi ako. Kinikilig ako nagkipit. Ano ba yan? Tapos, ayun, tumatawag. Sabi ko, oh my God, sino kaya tong number? Kanino kaya tong number na may tumatawag sa akin? Tapos, nandun ako sa accommodation. Kasi, iba, the other day na yon, nandun pala ako sa accommodation. Tapos, sabi ko, hello? Tapos, English din, di ba? Ang hina din ng Ay, sabi ko, sabi ko, uy, are you sure? Nandito ka talaga? Sure ka? Nandito talaga. Kakachat lang natin. Tapos, ayan ka, nandyan ka. Tapos, sabi pa niya, nandito ako sa Dubai Airport. Diyos ko, kinabahan ako ng bungang-bunga. Kinabahan ako ng bonggang-bongga. Diyos ko, sure ka? Talaga, sure. Video call. Sabi ko sa kanya, mag-video call nga tayo. Sabi niya, hindi na mag-video call kasi mag-meet up tayo, ganun. No, this is impossible. Sabi ko, hindi. Sabi niya, hindi, nandito talaga ako sa Dubai. Halika dito. Talagang kinabahan talaga ako ng bonggang-bongga. Grabe talaga. Diyos ko, mahimatay talaga ako dahil. Malaglag yung panty ko ba? Malaglag yung panty at saka bra ko. Diyos ko. Sabi ko, oh my God, ano-anong gagawin ko? Sabi ko talaga, hayop. Maya-maya, nandoon siya, nag-uusap siya. Maya-maya, nandoon na sa harap, nag-doorbell pa. Sabi ko, sino nag-doorbell? Hayop yung asawa ko ngayon! Na-prank ako. Siya pala at tumawag, nagpa-accept siya na yung Amerikano ko na boyfriend. Galit na galit siya. Sabi niya, look. You're very excited that man will come here to make you up, meeting ko. Yeah, I told you already, diba? I told you already that from US, my boyfriend, he will come to Dubai, he will visit me. Of course, it's okay also because he is the one first, my boyfriend. And then after you, I told you already from the first beginning. Ginanong ko siya. Sabi ko, I told you already from the first beginning. What's your problem? Tapos, ay nakanganga siya. It means gusto mo talaga siya. Why not? Sabi siya sa akin, why not? Ayun, mamaya-maya. Ayun, nagalit siya din, pero maya-maya siya. Sige, okay lang kasi malayo naman, okay ra siya. Tapos, ito yung asawa ko, Diyos ko, nag-2000, siguro 2009, September, naalala ko, September or October ba yun? Minimessage na yung puti ko, minimessage na yung Amerikano.
na ito ang husband ni Joy, ganon, ganon, ganon. Tapos, ito naman yung taga-US ko dahil yung Amerikano, na-shock siya kasi ang alam niya, wala talaga akong husband, wala, alam din niya na wala akong boyfriend. Kailangan, updated talaga ako kasi, di ba? Parang, alam, mini-message niya dahil, shoot up pa lang kami ha, boyfriend and girlfriend pa lang kami nitong Nepali kong husband. Mini-message niya diretso. Tapos that time, I'm in the work. Tapos that time also, yung department manager allow kami magdala ng mobile. Sabi ko, ay, ang aga naman nag-video call dito. Akala ko sila si Mamad. Kasi, hindi naman pagtingin ko, siya yung nasa US. Tapos that time, yung asawa ko ngayon, naka-day off siya. Ako nasa trabaho. Hala, tumawag siya. Tapos ayun, nag-exit ako. Pumunta ako ng ng pantry. Uy, bakit? You're liar. You're that. Dami yung tanong dahil. Galit na galit yung Amerikano ko dahil. Sabi ko, hey, what happened? What's going on? What you recently already we have a chat message. Sabi ko sa kanya, you're a big liar. I told you already I want to go visit in Dubai and then after I want to meet you and then you're there. Why? What's going on? Why you send me the fact dito? Baso na siya, guys. Sabi niya, why you send me like this kind of letter? Huh? I was surprised. Naalala ko yung yung sa email kasi siya nagsisend. Tapos ito na mga asawa ko dati, alam na niya yung email ko. Kasi boyfriend ko, binigyan ko siya kasi one time kasi aladay, Diyos ko, mamamaya. Ayun, wala na. Natapos that time talagang pag-send niya ng message na ang haba-haba ng niya na nag-asawa na daw ako, nag-lie daw ako sa Amerikano, hindi ko sinabi sa kanya, tapos ganun-ganun. Diyos ko, talaga nabagsakan ako dahil kinabukasan, nag-off talaga ako. Sabi ko talaga sa iyo, I need a break. One day, I have too much headache. Na-frustrate talaga ako dahil may gulay. Diyos ko, inaway ko yung Nepali ko na boyfriend. Ito yung asawa ko, inaway ko siya ng bunga-bunga. Tapos nag-break kami dahil. Nag-break ko talaga, sabi na, wala na tayo, wala ka na pakiamsang, wala. Tapos, ayaw niya pa rin. Nagbre-break na kami, pero panay pa rin siya punta sa akin, panay pa rin siya suyo, tapos may mga regalo-regalo siyang binibigay. Wala, talaga nakita niya talaga na ayaw ko talaga sa kanya, deadma talaga. Kung wala na, wala ka talaga. Bakit mo pinakaialaman? First of all, boyfriend lang kita. Tapos wala naman ako sinabi sa iyo na gaganunin. Kaya ayun, nag-break kami ng mga 1 week. Tapos, sabi ko sa kanya, break na tayo. Ay naku, break na ba tayo? Tapos panay papunta sa akin, panay hilis, panay ito ba? Tapos ito naman si Inday na mahabang hair. Ayun, okay na. Tapos nag-ask siya ng sorry. Grabe ka patient tong Nepali ko na asawa ngayon. Super patient kasi ilang beses Tapos mag-disco pa ako kasama yung mga barkada ko, kahit pagod na sa trabaho, punta kami ng bar, mag-disco, tapos sabihin niya, uy, nasaan kayo? Kung nasa disco, galit na galit naman siya, hayaan na naman niya ako kasi kinabukasan, okay ka na, yun, ganyan na talaga ako guys, kapag super stress doon sa Dubai, nag-disco sama ng mga, at saka yung mga friend ko, mga bakla, in fairness, shout out sa mga friend ko na mga bakla, I love you, miss you guys. Kasi sabi nga na asawa ko, parang hindi ka babae yata. Bakit ba ako? Bakla. Oo, sabi ko bakla ako. May inoperan ako ng didi at saka flower. Tawa siya na tawa. Kasi sa Dubai kasi guys, mostly friend ko mga bakla. I love bakla. Meron namang babae, pero mas, syempre naman kung sino gusto ko talaga yung parang mawala sa talagang happy talaga sila isama kasi. Tsaka very generosity, yun ang ko sa kanila. Tapos, nag 2010, ako sa old namin na company, nag-resign ako. Kasi gusto kong mag-transfer to another company. Tapos, another company, tapos sabi niya, sige, don't worry, I will back up you. Sabi din niya, back up niya. Ayun, umuwi ako ng Pilipinas dahil 10 yata, hindi na ako umuwi. Kasi, doon na lang ako, nag-change na lang ako, nag-exit ako sa Iran. Tapos, ayun na, nag-exit ako sa Iran, tapos bumalik ako na naman ng Dubai. Tapos, pagbalik ko na 2010 sa Dubai, mga yata yung February, sabi naman niya, magpakasal tayo. What?
magpakasal agad-agad. Ang bata mo pa, hindi mo ba alam na kasi 7 years ang gap namin, Day. Diba? 7 years. Hindi mo ba alam, ang tanda-tanda ko na hindi tayo magpakasal. Tapos sabi niya, hindi, ikaw na talaga. Tapos sabi niya, di ba ang sa Nepal is mostly arranged marriage kayo, gano'n-gano'n. Tapos sabi niya, paano pakialam ko? Pero sa akin, walang arranged marriage kasi alam naman na before siya na sinabi niya sa pamilya niya na meron siya Pilipina na girlfriend. Tapos, si mami naman kasi nagtatrabaho sila sa abroad before, yung mami niya, at saka yung auntie niya, OFW din sa Hong Kong yata, Hong Kong at saka Dubai yata si mami. Kaya open-minded sila. Ito lang si Chaima, guys. Ito si Chaima, yung ngayon, yung supported namin. Yan na siya. Naghanap talaga siya ng babae para i-arrange marriage ni Surendra, guys. Tapos, paglaman niya, noon, sabi ni Soren, hindi na, kasi meron, mag-asawa na ako dito sa Dubai. Sabi sa Chaima first na 50-50 muna si Chaima. Yung auntie niya na ngayon which is close ko. 50-50, mamahalin kaya niyan. Dahil na kasi foreigner, ganun. Dami niyang question sa sarili. Tapos sabi naman ng asawa ko, hindi, mahal ko siya. Yung importante, mahal ko siya. Yun nga, age doesn't matter daw, sabi ng asawa ko. Age doesn't matter. I love this Filipina. Tapos sabi na mami niya, okay. Tapos ako nagpapaalam din ako kay Papa kasi buhay pa yun si Papa. Tapos sabi din niya, magpakasal tayo sa Huwes. Why? Huwes? Meron ba dito? Hindi ko na maalam. Kasi ikaw Hindu, ako Katolik. Hindi ko alam. Tapos meron doon yung pare na meron din itong pare sa St. Joseph yun. Nag-inquire kami. Ayun, meron, nag-attend kami seminar. Tapos, nag-ask pa kami ng singleness dito sa Nepal. Siya nag-ask ng singleness dito sa Nepal. Tapos ako, nag-ask ako naman. Before pala yan, guys. Nag-usap muna sila ng aking pamilya. Si Papa, kasi boy pa si Papa. Papa at Mama. Tapos si Papa, talagang grabe yun mag-English dahil parang talagang nasa Miss Universe. Nasa langit na mas Papa. Tapos, ayun, kaya sabi niya, Papa, diretso na siya tawag Papa, Day. Sabi niya, Papa, magpakasal kami ni Joy. Hala, na-shock si Papa. Kasi that time, sino ba kinasal? Ako at saka, bunso kapatid kasi ako, bunso ako na babae. Ang nagkasal sa amin, yung kapatid ko na isa, yung ngayon na, yung nag-fight siya ngayon sa colon cancer, at saka yung isa namin yung pinakamatanda, 2. Tapos, ang gusto ko sana sa Pilipinas kasi nandoon sila mama, gusto ko din rumampa, di ba, sa altar, ganun. Ihatid ako ni Papa, ganun. Pero yung complicated yung time at saka trabaho kasi. Kaya when Surendra asked to my parents that I want to marry your daughter, kaya sabi agad ni Papa, okay lang. Kasi matanda naman. Sabi ni Papa ko, Day, matanda naman yung anak ko, no problem. As long you love him and then respect, that is only my prayers for you guys. Tapos sabi ni Papa, even na malayo lang kami, basta mag-video call kayo, walang problema, basta take care of my daughter. Ginanon niya si Soren. O sige Papa, tapos, ayun, ano bang requirements? Sama kayo magpapakasal. Dito lang sa simbahan, Papa, sa Dubai. Ayun, pinaprocess namin 2,000, kasi kami, mga 1 year kami relationship, boyfriend and girlfriend. Merong up and down, pero siya, that time, gustong-gusto niya talaga ako pakasalan, Day. Talagang, grabe talaga. Talagang kailangan niya talaga i-build up talaga ang aking masiksi na katawan. Tapos, ano nangyari doon? Ayun, nagkuha na si Papa ng singleness, tapos parents approval. 5 yata yun Birth certificate ko, pina-authenticate doon sa Pilipinas. The same kami ng requirements, pa siya din. Kasi, pagtapos ng kasal namin, dapat i-rehistro yung marriage namin sa Pilipinas at saka sa Nepal Embassy para legal talaga ba. At saka doon sa Dubai din, kailangan din kayo legal din kasi kapag kasi may mga pulis na mga tapos may mga pulis na gano'n, may checking, gano'n ba, yun. Yung taga naalala ko, guys, oh my God, talagang, sabi ko, ay, ito na ba yun? Ito ba yung destiny ko? Sabi ko, parang kailan lang na boyfriend, tapos ngayon tapos sabi niya,
uy, magpakasal na tayo. Anong problema mo, magpakasal tayo? Tapos sabi pa niya, hindi ka ba excited? ewan ko ba that time na excited, na happy, tapos sabi niya, o sige, saan tayo magpaano ng gown, tapos may tumulong doon sa amin, doon sa landlady namin, which is doon na ako nakatira, si Ate Connie, at saka sila si Jolie, basta ang dami doon nila. Meron kami ring bearer, flower girl, tapos ninang-ninong isa-isa, tapos maid of honor at saka best man doon. Yung mga simple lang yung wedding ang ginawa namin kasi tapos nagpatahi ako ng nagpatahi ako ng gown doon din sa Dubai. Until now, yung gown ko nagagamit sa isa kong yung sister, which is nagpakasal siya sa Philippines. Yun ang ginamit niya yung gown ko, di ba? Napakinabangan. O at least, that time, Diyos ko, guys, talagang loka ka talaga, hindi mo alam kung anong dapat gagawin. Talagang, ito na ba to? Ito na, talagang, Diyos ko na, naluloka talaga ako, guys. Nakakabaliw talaga. Natutuwa ako, nalulukan ko ano ba to? Talagang totoo na ba to? Kailangan, kasi kinabahan din ako, di ba, yung gap namin talagang 7 years din gap namin yung aking asawa. Pero nakikita ko naman siya, grabe siya ka-love sa akin, support. Until now, walang nagbabago. Praise God, thank you so much God. Kaya ganun. Tapos pag-ask niya yung na video call din kami ng kanyang mami, yung mami niya marunong din mag-English. Parang nakita ko na, ay, totoo na ba to? Talagang tayo na talaga surrendra. Sabi ko sa kanya, surrendra. Ganun ko lang siya. Sabi ko, Dong, Dong. Sabi, don't talk to me like that. Gaganon siya. Kasi minsan magbisaya ako, minsan magtagalog. Tapos, that time yun, nag-process na kami ng mga document. 2010 nag-process na kami siguro siguro October, September nag-process na kasi di ba kapag sa church ang daming seminar, ang daming ganon. Tapos that time pinaano na namin yung document niya from Nepal, tapos document ko from Philippines, inano na namin sa Dubai. Tapos, pina-authenticate na naman doon sa Dubai muna before i-process for sa wedding. Kasi, ang planin niya, mga 2011 daw, kailangan makasal na kami. Yun ang plano niya, ganun-ganun. Sabi niya, ayun, habang naghihintay ng mga process, ganun din, ang kulit. Tapos, transfer pa yan siya sa ibang location. Grabe guys, grabe ang niya, travel. From siguro, ilang oras siya sa bus. Kasi ako nasa malayo, tinatransfer na nga kami. Transfer kami, hindi na kami magkasama ng work with the same company dati. Tapos hindi na kami magkasama ng work, separate na. Ang layo, grabe, mag-bus pa yan siya guys. Ilang hours yung travel sa bus. Siguro mga 10 hours or 9 hours. Kasi ang layo talaga. Sa kaya gusto lang niya makita yung long hair ko, guys. Ay, naluloka ako sa kanya. Yung ngayon, magdi-discuss lang ako, natatawa ako sa kanya. Tapos sabi niya, oh my God, I cannot imagine, no? Sabi niya, I cannot imagine. This girl, I already read how many hours I in the bus to catch you only. Sabi pa niya, naalala niya before ko, di ba? Sabi ko sa iyo why you marry me? Ganon ko siya minsan O sige muna guys, this is for today kasi mahaba-haba man na. Mag-part 2 na muna tayo guys ha. See you next time na naman sa ating How Do I Meet My Nepali Husband in part 2. Thank you so much for all support. To the new subscriber, all subscriber, thank you so much. Thank you. I love you so much guys. Please be kind. Love each other. God bless us all. I love you. Mag-part 2 na sa next time. I love you guys. Mwah! Love you.